Dapat ba hindi na ako bumalik ng bansa? Bakit? Ikaw na ba ang may-ari ng Pilipinas para pagbawalan ako? The last time I checked, Pilipino pa naman ako. Nairit akong tanong. Nagalit ko siguro siya, lalo na at diniin niya ako sa pader. Ano ba? Umatras ka nga. Bakit ba hindi ka nalang nanatili doon? Di ba may pamilya ka na doon? Bakit ka pa bumalik? Para manggulo? And you think I won't figure out na sinadya mong ipasok ang anak mo sa Morris, ha? Gulong-gulo ako sa pinagsasabi niya. And my numbling heart beat does not help. Lasing ka ba? I spat. He does not make sense. Bakit naman ako manggugulo? At siya pa talaga ang may ganang magalit? Hilton, bitaw. Nasasaktan ako. I tried to push him and escape from his grip pero masyado siyang malakas. Keep your distance, or better yet, umalis ka na lang ulit ng bansa. Puno ng hinanakit at galit niyang turan. Napamaang ako sa sinabi niya. Gago, ano ako sasakyan? Keep distance? Bakit? Sino bang lapit ng lapit? Ako? Hindi ba ikaw? Let me go. Nagpumiglas ako. Dad? Natigilan naman si Hilton nang may tumawag sa kanya, si Aris. I took the chance na makaalis. Halos lakad takbo ang ginawa ko pabalik ng garden. Ang bilis ng kabog ng puso ko na feeling ko na-relocate ang puso ko sa tabi ng aking tenga. Dinig na dinig ko kasi ang bawat tibok nito. Sino bang humahabol sa'yo, girl? Nagtatakang tanong ni Pina sa akin. Ha? Wala. Tara, umuwi na tayo. Sabi ko habang pinapakalma ang sarili ko. I am still in shock. Lavina, magpaalam ka na kay Art. Uuwi na tayo. Okay po. R lang po kayo dyan. R means relax. How can I even relax? Tumakbo na si Lavina papunta kay Art. Sure ka, girl? Okay ka lang? Paninigurado ni Pina. Tumango ako kahit hindi naman talaga ako okay. Nagpaalam na din ako sa mag-asawa at nagpasalamat. Nagpaalam din ako kay Pina. Dito pala siya matutulog. Panay naman ang tingin ko sa paligid dahil baka makasalubong ko na naman si Hilton. Hindi ko pa rin ma-process yung nangyari kanina. Tumunog ang cellphone ko. Inilabas ko naman ito at nakitang si Stevan pala ang tumatawag. Sinagot ko na. Oh, napatawag ka. Tapos na ba kayo? Nasa labas ako pero kung hindi pa, hihintayin ko na lang kayo. Sabi niya. Napa-facepalm naman ako dahil ang kulit niya talaga. Diyos ko, Stevan, ang clingy ha? I heard him chuckled. Huwag ka nang pumalag. Napailing na lang ako. Tapos na kami, lalabas na kami, saglit lang. I ended the call. Kinuha ko na si Lavina at lumabas na ng bahay. Natanaw ko nga ang sasakyan ni Stevan. Lumabas kami ng gate, lumingon ako sa loob. I accidentally caught someone's stare. Kumalabog ang puso ko. Napabilis tuloy ang pagpasok ko sa kotse. Para kang nakakita ng multo. Para kang nakakita ng multo, komento ni Stevan habang inaayos ang seatbelt ni Lavina. Sinamaan ko na lang siya ng tingin. Tara na nga. Ang dami mo namang napapansin. Ang transparent naman pala kasi ng reaksyon ko. Ano kayang naging itsura ko kanina? Umandar ang sasakyan ni Stevan. Ang sabi ni Stevan ay galing nga daw siya sa kaibigan niya. At pauwi na kaya dinaanan niya na kami. Whatever, Stevan, sabi ko na lang. Matiwasay kaming nakauwi. Nakatulugan na ni Lavina ang biyahe. Nag-volunteer naman si Stevan na siya na ang bumuhat kay Lavina. Tulog na kasi ito eh. Kinuha ko naman ang mga loot bags na dala ni Lavina. Salamat nga pala, Stevan, sabi ko habang hinahatid siya palabas. No problem, sagot naman niya. Nilako ang pinto bago bumalik sa kwarto para linisan at palitan ng damit si Lavina. Ramdam ko ang pagod pagkahiga sa tabi ng anak ko. Daig ko pa ang batang hyper sa paglalaro kanina. Nakaupo lang naman ako. I suddenly remember ang mga pinagsasabi ni Hilton. Bakit ba siya galit sa akin?
May kasalanan ba ako sa kanya? Sa pagkakaalam ko, ay siya ang may malaking kasalanan sa akin. I heave a sigh and close my eyes. Napabalikwas ako ng bangon. Hingal na hingal ako. It felt surreal. Bumungad sa akin ang nag-aalalang mukha ni Lavina. Ma, natakot ako. Sabi niya na maiyak-iyak na. Ano po bang nangyari? Sigaw po kayo ng sigaw habang natutulog kayo. Wala anak, bad dreams lang. Sabi ko. Habang niyayakap ang aking anak. Okay ka na po ba, mama? Oo anak. Okay na ako kasi nandito ka. I closed my eyes tightly. Panaginip lang yun. Panaginip lang. Gaya nung nakagawian ay hinatid ko muna si Lavina bago pumasok sa trabaho. Lunes na Lunes pero tambak ang trabaho. Gawa ng mahabang holiday noong nakaraang linggo. May mga deadlines din na dapat maabutan. La Trinidad Bookkeeping Services, bati ni Laida na nasa entrance sa kakapasok lang na kliyente na isang matangkad na lalaki. Nakasuot ito ng Amerikana. Maganda ang mata. Makapal pero maayos ang kilay. Matangos ang ilong at kissable lips. In short, gwapo. Binalik ko na ang atensyon sa trabaho ko. Sa narinig ko ay hinahanap daw nito si boss. Hindi din ako nagtagal sa opisina dahil kailangan ko pang pumunta sa LTO para asikasuhin ang ilang registrations. Sumakay ako ng jeep. Siyempre kailangang makatipid. Maraming tao siguradong mahaba ang pila, kaya naman pumila na ako. May mga fixers pa na nag-aalok. Nakakaloka. Ang laki pa naman ng taripa sa labas na no to fixers ang nakalagay. Maghahapon na nang makabalik ako sa opisina. May mga dinaanan pa kasi ako. Mahirap pa kasi wala akong namang sasakyan. Ayoko namang magmotor at baka iyon pa ang ikamatay ko. Naku, may anak pa naman akong binubuhay. Pagpasok ko ay namataan ko ang nakakumpol ng mga kasamahan ko. Ibig sabihin ay may chismisan ang mga ito. Ano naman kaya? Hoy, anong chika? Lumapit ako sa kanila. O, nandito ka pala, Brianna. Biglang sabi ni Joya. Naalala mo ba yung Fafa kanina? Kaninang umaga? Tanong ni Ate Helen. Oo. Anong meron? Sagot ko. Narinig kasi namin yung pinag-uusapan nila kanina. Ang sabi, may kukunin daw isa sa atin para ipasok. Ano nga bang kumpanya yun? Basta, o diba? Instant promotion. Balita sa akin ni Ate Helen. Kumunot naman ang aking noo. Bumalik na ako sa cubicle ko para i-arrange ang mga papeles according to deadline. Mahirap na at baka may makaligtaan. Kung nagkataon ba, babalik bookkeeping na. Minsan nga, natutulala na lang ako kakaharap sa mga papel. 1 oras na lang at uwian na. Yun ang pinakagusto ko sa lahat. Siyempre, pagpatak ng alas 5, ay ready to go na ang karamihan, lalo na yung mga nagmamadali. Chinek ko muna ang desk ko at pinatay ang computer. Pagtayo ko ay siya namang pagdating ni Boss Vicky. Hep, walang aalis. Pauna niya. Sabay naman na bumalag ang mga kasamahan ko. Pero joke lang, go na. Dugtong naman niya. Siyempre, nag-aalala ako kay Lavina. Alas 4 ang uwian nila. 1 oras pa ang hinihintay niya bago ko masundo. Kung matatagalan ako ay lalong late ko siya masusundo. Mabuti na lang talaga at mabait ang anak ko. Kahit papaano ay nababawasan naman ang pangamba ko dahil mahigpit ang security ng Morris. Boss talaga, pa-suspense. Usal ni Feliz. Brianna, pwedeng makausap ka saglit? Bumaling na sa akin si Boss Vicky. Brianna, pwedeng makausap ka saglit? Ulit niyang sabi. Bakit kaya? May memo ba ako? Nagpaalam na sa akin ang aking mga kasamahan. Tinext ko muna yung guard on duty sa Morris para hindi nila palabasin si Lavina. Have a seat. Iminuwestra sa akin ni Boss Vicky ang upuan sa harap ng desk niya. Salamat po. Tungkol saan po ba ang pag-uusapan natin? Kinakabahan kong tanong. Nagsimula naman akong mag-isip ng lapses sa trabaho.
May nagawa po ba akong mali, ma'am? No, wala. Silly. Tumawa si boss. Nakahinga ako ng maluwag dahil doon. Actually, this is a good news. Kung napansin mo yung lalaking nakasukat kanina, he is a friend of mine who works for Ricaforte Liquors. They are in need of efficient employee. Kaya naman, kumunot ang noo ko. Ano ba talagang connect nun sa pag-uusapan namin dalawa? Then I remember yung pinag-uusapan nila Ate Helen kanina. As my top employee, I will be sending you to work there. Napanganga na lamang ako sa kanyang sinabi. Ako po? Tinuro ko pa ang sarili ko. Yes, enthusiastic na tumango siya habang hindi ko naman alam ang dapat i-react. It's a good night, right? Congratulations, Brianna. You deserve it. You have tomorrow to fix your work here at ipasa ang mga hawak mo kay Joya. Kinamayan ako ni ma'am. Nagpasalamat pa rin ako kahit na lumulutang na ang isip ko. Nakipagsabayan ako sa mga nagmamadaling pasahero para masundo na agad si Lavina. Pumasok agad ako sa Morris at hinanap ko si Lavina. Nakaupo ito sa isang bleacher sa waiting area. Kasama niya si Aris. Bakit nandito pa ang batang to? Hindi pa ba to sinusundo? Lumapit na lamang ako sa kanila. Bakit kasama mo to? Tanong ko kay Lavina. Nagangat siya ng tingin. Sabi niya sasamahan niya ako. Nagkibit balikat si Lavina. Aris, bakit hindi ka pa umuuwi? Hindi ka pa ba hinahanap sa inyo? 6 na kasi. At sure naman ako na may sundo itong batang ito. English please, sabi nito. Napairap na lamang ako. Kahit kailan talaga ay may attitude itong anak ni Hilton. Binatukan naman ni Lavina si Aris. Sige na, umuwi ka na. Nandito na ang mama ko. Thank you, sabi ni Lavina at tumayo na. Gusto kong matawa dahil labas sa ilong ang pagpapasalamat ng anak ko. Dapat nga ay matawa siya dahil sinamahan siya nito. May kabaitan naman palang taglay kahit papaano itong si Aris. Well, nasan ba ang sundo mo? Tanong ko kay Aris. Sa parking lot. Inilabas nito ang isang mamahaling phone mula sa bulsa niya saka nagdial. Napanganga naman ako. Hanip talaga ang mga RK. Ang babata pa, exposed na sa gadget. Ang presyo ng cellphone niya ay 1-2 sahuran ko na. It's a good thing dahil hindi naman nanghihingi si Lavina ng ganito. Kahit nakaramihan sa mga klase niya ay maluho. Tatra nga lang kami nakikigamit ng laptop at internet. Pagkatapos niyang tumawag na parang boss ay inaya ko na silang pumunta sa gate. Sisiguraduhin ko munang makasakay sa sasakyan nila itong si Aris bago kami umuwi ni Lavina. Pasasalamat na din yon dahil sinamahan niya ang anak ko. Pagdating namin ay naghihintay na doon ang kanyang sundo. Baka mapagalitan pa itong bata dahil kanina pa ang uwian. I wonder kung strict ba ang parents niya. May sinabi si Aris sa driver niya at tumangutango naman ito. Sige Aris, salamat sa pagsama kay Lavina. Umuwi ka na, sabi ko sa kanya at umiling ito. No, me and my driver will give you a ride before we go home, he said like a boss again. Ano? Inirapan ni Lavina si Aris. Hop in, sabi niya but more like command. Ang yabang talaga. Bulubulong-bulong pa si Lavina sa aking tabi. Naku, wag na boy, matatagalan pa kayo. For sure kanina ka pang hinahanap ng mami at daddy mo. Kakalokang bata. Do I have to repeat myself? Tinaasan kami nito ng kilay. Aba, at napaka-bossy talaga. May pinagmanahan nga naman. Ano ba namang bata ito? Masakay na tayo. Matigas ang bungo niyan. Para na din tipid sa pamasahe. May aircon pa. Niyugyug ni Lavina ang aking kamay. Sumakay na nga kami. Nakakahiya talaga sa driver. Baka ano pang isipin. Bakit naman kasi nagpapauto ito sa bata? Pwede naman niyang tanggihan. Kakausapin ko sana si Manong driver. Kaso, baka kung ano-ano namang sabihin itong bata. Nahi-stress tuloy ako. Para talaga siyang si Hilton. Hindi makaintindi ng hindi.
Habang binabaybay ang daan papunta sa amin, ay hindi ko naman maiwasang kausapin si Aris. Aris, where is your mom? Para na namang matinik sa lalamunan ko. Dapat ay hindi ko na nararamdaman ito. Well, she's always out of the country. Sagot niya sa akin. Kahit naka-poker face ito ay halata namang malungkot ito ngayon. Nakakapagtaka naman na iniiwan lang ni Caroline ang anak niya. Kung ako ang nanay niya, hindi ako papayag na malayo sa anak ko. Kung hindi ko lang talaga kailangang kumayod, ay ibubuhos ko talaga lahat ng oras ko kay Lavina. Bakit naman kaya palaging wala si Caroline? Alangan namang nag-OFW siya. Hindi naman kailangan. At saka, hindi man lang ba siya pinigilan ni Hilton? Naawa ako kay Hilton. Kaya siguro may attitude problem ito aside sa nagmana sa ama ay dahil palaging wala ang mami niya. Hindi talaga matutumbasan ng kahit anumang luho ang atensyon at oras ng magulang. Salamat po Manong. Pasasalamat ko sa driver. Tumango ito. Mag-iingat po kayo sa pagmamaneho, lalo pa at may bata. Feeling true kong bilin. Bye Aris. Kumaway si Lavina sa kaklase. Salamat boy. Sabi ko kay Aris at niyakap siya. Tila naman nabigla ang bata sa kanyang ginawa. Ngunit ngumiti na lamang ako para iparating dito na totoong nagmula sa akin ang bagay na yun. Boss, pwede po bang iba na lang ang ipadala nyo? Kanina pa ako nagmamakaawa kay Boss Vicky. Naririnig mo ba ang sarili mo, Brianna? Grasya na yan, aayaw ka pa ba? Bakit ba ayaw mong tanggapin, ha? Pinamewangan niya ako. Kasi, kumpanya niyo yun ng pamilya ni Hilton. Pero syempre, hindi ko yun sinabi. Mas gusto ko po yung trabaho dito. Nag-cross finger pa ako, natanggapin ni ma'am ang rason ko. Nalaglag naman ang panga ni ma'am. Diyos ko naman, Brianna, be practical. Mas malaki ang sahod doon. Mas maraming benefits. And lastly, hindi mo na kailangang makipagpatentero sa daan. Pero boss, my decision is final and irrevocable. Be there before 8 a.m. Don't disappoint me. She said with finality. Kaya naman kinabukasan ay para akong pinagbagsakan ng langit at lupa. Sariwa pa sa akin ang nangyari noong birthday party ng anak ni Miguelito. He clearly said na keep your distance. Parang yung mga nakasulat lang na larawan sa likuran ng mga sasakyan. Sa sobrang kaba ko ay 6 a.m. pa lang nandito na ako sa Ricaforte Liquors. 1 oras na akong naghihintay. Si Stevan tuloy ang maghahatid kay Lavina. Alang pati bata ay idamay ko sa pagka-early bird ko. Kulang pa ako sa tulog. Ano ba naman kasi itong pinasok ko? Kung hindi ko lang talaga nakita ang galit sa mga mata ni Hilton noong nakaraan, iisipin kong siya ang may pakana nito. Kung kailangan nila ng employee ay pwede naman siguro silang mag-hiring na lang, di ba? Hello, ang laki kaya ng kumpanya nila. Imposible talaga eh. Miss Brianna Roa? Tawag sa akin ng taga-HR department. Nagtaas ako ng kamay. Follow me please, sabi niya. Agad naman akong tumayo kahit na nanginginig ang tuhod ko. Diyos ko, para akong bibitayin. Nakakapagtala ka. Dahil tila wala man lang interview portion, hired agad. Kung mga kasamahan ko ay naiinggit sa akin, ako gusto kong umayaw. Kaso, pag hindi daw ako tumuloy, you're fired naman daw ako, sabi ni Boss Vicky. Ang hirap ka nang humanap ng permanenteng trabaho ngayon. Basta masama talaga ang pakiramdam ko dito. Ini-orient muna ako ng taga-HR at pina-fill up ang mga personal data sheet. Sabay hingi ng mga requirement na dala ko naman. Binigyan din ako ng ID. Empleyado na talaga ako dito. Wala na akong kawala. Paano na lang kung makasalubong ko ang isa sa pamilya o kamag-anak ni Hilton na kilala ako? That would be awkward kahit na wala naman silang sama ng loob sa akin. Wala nga ba? Paano kung si Hilton mismo ang makasalubong ko? Excuse me as I faint. Let's go, Miss Roa. Nakangiting sabi sa akin at paanyaya ni Denzel, isa sa nag-orient sa akin. Ngumiti ako ng pilit. Baka sabihin niyang nag-iinarte ako.
Papalapit na kami sa sinasabi niyang administration department. Help me God. Paulit-ulit at pipikong panalangin. Nervous? Nakangiting tanong sa akin ni Denzel. Slight. Nahihiya akong sagot. Well, that's fine. Masasanay ka rin. Pagpapagaan niya ng loob ko. Kung alam niya lang. Kung bakit ako kinakabahan. Salamat nga pala. Papasok na dapat kami sa may administration department pero huminto ang lahat ng nasa hallway. Kaya pati kami ay napahinto. Nag-angat ako ng tingin sa dahilan ng biglaang pa-stop dance. Napanganga ako in slow motion. Kagaya ng slow-mo ng paglapit ng mga grupo ng kalalakihang nakasuot ng tailored suit. Taglay nila ang buong confidence at authority that can make everybody bow down in respect. Good morning, sirs. Bati ng mga dinadaanan nila. Lakas mga ka-F4 pero pwera biro. Nanginginig talaga ang tuhod ko. Nasa gitna si Dao Mengse. Hilton pala. Nang malapit na sila sa amin ay yumuko ako. Yung yuko talaga. Good morning, sirs. Halos mautal-utal pa ako. Napapikit ako. Nagbilang ako ng 1 hanggang 5, saka nag-angat ng tingin. Siguro nakalampas na sila. Ngunit bigla na lamang nanlaki ang aking mga mata. Nakatigil lahat sila sa tapat ko. Good morning po. Saka pa lamang bumati si Denzel. At bahagya lamang yumuko. Nakakahiya. Gusto ko na lang biglang magka-sinkhole at mahulog ako sa kinatatayuan ko. Nakangisi sa akin si Charles, ang nakababatang kapatid ni Hilton. Napailing naman si Geneva, pinsan ni Hilton. Si Einstein naman ay naka-poker face lang, habang si Hilton ay para akong sinusuri. Good morning. Halos pabulong ko na muling bati. Halos hindi na ako makahinga. Kaya nang lumampas sila sa amin ay binitawan ko na ang kanina ko pang pinipigil na hininga. Okay ka lang? Parang maputla ka, you look pale. Denzel said with so much concern. Hindi nga nakakapagtaka kung namutla ako. Namutla ako. Kanina ko lang naisip, what if makita ko yung mga nabanggit at naging totoo pa nga? Oo naman. Ngumiti ako pero hindi ako sure kung ngiti nga ba ang nagawa ko o ngiwi. Tinawag ni Denzel ang head at formal na ipinakilala sa akin. Naging mabilis lamang ang mga pangyayari. May hanga pa rin ako sa naging eksena kanina. Introduce yourself lang naman. Iyon nga lang ay hindi ko na sa ulo ang mga pangalan nila. Si Ma'am Alicia ang head namin. Mabait siya. Titang-tita ang dating. Pinaupo na ako sa cubicle ko at ginawa ang first task ko. Buong araw akong nakaharap sa computer. Inaaral ko naman ang mga ini-input ko. Laking pasalamat ko nang sumapit ang 5:00 ng hapon. Parang gusto ko pang mapamasyal. Pero nakakahiya naman sa mga kasama ko. Inaya na ako ni Lupita, Adra at Kevon na sumama na ako pababa. Silang 3 nga pala ang nakakasama ko kanina. Very friendly naman sila. Sila pa ang naunang mag-approach sa akin. Nakakatuwa pa nga kasi schoolmate pala kami dati ni Kevon noong college. Buti pa siya, naalala niya ako. Business administration kasi siya. Ako naman ay office administration kaya siguro hindi ko siya matandaan noon. Naghiwalay din kami pagdating sa baba. Sinundo si Lupita ng boyfriend niya. Si Adra naman ay dadaan pa ng mall. Si Kevon ay may sasakyan. Nag-offer pa nga siya na ihatid ako. Kaso out of the way kaya tumanggi na din ako. Sure na sure, sige na, ingat na. Pagtataboy ko sa kanya. Tumango siya at pinasibad na ang sasakyan niya. Boylet material din itong si Kevon. Kaso nga lang, ayon sa chismis sa akin ni Adra ay madami daw ang may crush sa kanya. Tatawid na sana ako. Kaya lang ay mayroong pumaradang itim na Cadillac sa harap ko mismo. Napatalon ako ng slight. Isa lang naman kasi ang kilala kong may Cadillac. Pero hindi naman siguro siya yun. Iiwas na lang sana ako pero pumukas ang pintuan nito. Sakay, sabi ni Hilton. Napakurap-kurap pa ako.
Baka kasi aparisyon ito. Bakit? Parang tanga kong tanong. Bumalik na naman sa akin ang nangyari kaninang umaga. I said, sakay. Impatient niyang sabi. Hindi ba sabi mo keep distance? Paalala ko sa kanya. Kahit na kinakabahan ako ay nagawa ko pang umirap. Sasakay ka ba o ako magsasakay sa'yo? Papalag dapat ako. Kaso akma na siyang lalabas sa kinauupuan niya. Oo na, sasakay na. Kinabit ko ang seatbelt sa akin para in case na ibunggo niya ang sasakyan ay hindi gaano maggalusan. Malay mo, may balak siyang patayin ako. Hindi ko sinasadyang magtrabaho sa inyo. Depensa ko agad. Mahirap na at baka kung ano namang isipin niya. Hindi naman siya kumibo. Straight lang sa daan ng tingin niya. I think it's a good thing. Sana naman wag mo nang pakialaman si Lavina. Hindi ko naman alam na kayo ang may-ari ng Morris. I just want to give her the best education. Madamdaming kong pahayag. Kahit na hindi siya sumagot, at least man lang ay marinig niya ang hinaing ko. Tahimik ang biyaheng papuntang Morris. Susundain niya din siguro si Aris. Pumasok kami ng Morris at kakaunti na lamang ang mga estudyante. He parked his car. I am sorry, Hilton. I said straight to his eyes. He was taken aback. Pati ako ay nabigla sa sinabi ko. For the pain I've caused, for breaking you. But it's worth it, right? You have your family now. Todo ang pigil ko na wag maiyak kahit nagiinit na ang sulok ng mga mata ko. Hindi ko na siya nilingon at tuloy-tuloy na sa paggibis ng sasakyan. I am not ready to see his reaction. Masakit pa rin pala. The years passed did not even lessen the pain. Buong-buo pa rin. You don't know what you're saying. I heard him say in a cold tone. Paano kami nauwi sa kinatatakutan kong kahihinat na naming dalawa? I was up all night, thinking what really happened. Funny, I broke up with him dahil ayokong mauwi kami sa ganito. Iyong may galit sa isa't isa. 6 years later, he ended up hating me. Kahit gaano kasakit ang nangyari sa nakaraan, hindi ako nagalit sa kanya. Lagi kong sinisiksik sa isip ko that it is my fault. This is the price I have to pay for hurting a great man who only did was love me. Kahit na pinalitan niya ako agad, ay hindi ako nagdamdam or I thought so. Umasa ako na kahit hindi man kami, we can still be friends. I am foolish for thinking that way. Sino bang niloloko ko? Ngayon nga ay galit siya sa akin. Galit siya sa akin gayong hindi ko magawang magalit sa kanya. Bakit ba siya galit? For leaving him? Hindi lang naman siyang nasaktan. Lumuha din ako at lumuluha pa rin ako hanggang ngayon. Para akong zombie nang pumasok kinabukasan. Tingin ko nga ay namamaga pa ang mga mata ko. Sinuot ko na lang ang reading glass para hindi masyadong halata. Nakasabay ko pa sila Kevon sa pag-time in. Sabay na din kaming umakyat sa floor namin. Brianna, may susuotin ka na? Tanong ni Lupita. Naguluhan naman ako. Para saan? Ay oo nga pala, hindi ka na-inform. Company anniversary next week. Magiliw na balita niya. Ganoon ba? Napaisip naman ako. Oo nga pala, ngayong buwan ng anniversary ng Recaforte Liquors. Excited na nga ako, masisilayan ko na naman ang mga naggagafuhang male alpha ng Recaforte. Kinikilig na sabi ni Adra. Natawa na lang tuloy ako. Sino namang bet mo sa kanila? Sakay ko sa kanya. Si Sir Hilton. Tili niya. Natigilan ako at naghangyon sa ngiti ko. Ambisyosa talaga tong si Andra. Baka masabunutan ka ni Ma'am Caroline. Sita ni Lupita sa kanya. Ayan na naman ang bara sa lalamunan ko. Mabuti na lang at nasa tamang floor na kami. Diretso agad kami sa working station namin. Inabala ko ang sarili ko sa dapat kong gawin. At least man lang ay hindi kung ano-ano ang iniisip ko. Sabi nga ni Boss Vicky ay hindi ko siya dapat i-disappoint. Successful naman ang pagbubisi-bisihan ko. Hindi ko na nga namalayan na uwian na. Tinawag na ako nila Kevon kaso
Pinauna ko na sila. I can't risk it. Baka magkita na naman kami ni Hilton. Baka hindi ko nakayanin at bigla na lamang ako mag-breakdown. Nakakaloka naman yun. Baka mapaalabasya pa ako. Hindi ko naman kailangang magmadali dahil nasundo na ni Tatra si Lavina. Ang laking tulong niya talaga sa amin nila Stevan at Nanay Pasing. Nang feeling ko ay kanina pa nagsipag uwian ng karamihan, ay saka pa lamang ako lumabas. Palingon-lingon pa ako sa koridor. Kailangan ko na talagang isapuso ang motong keep distance. Naghintay ako ng kaunti. Dahan-dahan na bumukas ang lift. Dahan-dahan ding napaawang ang bibig ko. Bakit nandito pa siya? Nagpapanik ang brain cells ko. Hilaw akong ngumiti. Sa kabila na lang po ako. Sabi ko at nauutal-utal pa. I was about to move when he grabbed me. Bago ako makahuma ay nakasara na ang elevator. I can almost hear my heart beating wildly and loudly. Ini-emphasize ang bawat kabog nito. Nagkatitigan kami. Saan ba at ano ba ang nakikita ko sa kanyang mga mata? I saw something flash on his eyes but it was too fast for me to recognize. Napalunok ako. His eyes are like a black hole that attracts you hanggang sa malunod ka. Hill? I muttered. He leaned closer and I stiffened. Sobrang lapit namin sa isa't isa. Before I can blink, his lips touched mine and I tell my brain went black. I kissed him back. He held me tight and closest to him. I was gasping for air when our lips parted. Para namang may pumitik na switch at nag-function muli ang utak ko. Gaga, sabi ng utak ko. Gulat na gulat ako sa naging reaksyon ko. Damn, I kissed him back. I thanked the heavens nang tumunog ang elevator at bumukas. Dali-dali akong lumabas at kumaripas ng takbo. Only to find out na wala pa ako sa ground floor. Nang hihina akong napasandal sa pader nang walang katao-tao sa hallway. What now? I just kissed a married man, but instead of feeling guilty, I felt my heart leap in delight. Lalo akong na-frustrate. Nababaliw na ako. I bit my lower lip like a love-sick fool. Sinabunutan ko ang sarili ko dahil sa kabaliwan ko. Mabuti talaga at walang tao. Kung hindi ay mapagkakamalan akong baliw. Hindi na ako nag-elevator sa sobrang takot ko. Sa stairs ako dumaan. Pagdating ko tuloy ng ground floor, tagaktak na ako ng pawis. Ma'am, bakit po dyan kayo dumaan? Hindi naman po sira ang elevator ah. Puna ng isang utility boy sa akin. Ngumiti na lamang ako ng peke. Exercise. Tama, nag-exercise ako. Nilagpasan ko na lamang siya. Kung alam niya lang, galing pa akong 5th floor. Ang sakit ng paa ko. Ang hirap pala talaga ng may iniiwasan o tinataguan ka. Mas madalas pa kayong nagkakasalubong ng iniiwasan o tinataguan mo. And this is not a good joke, really. Chinek ko pa ang takong ng heels ko kung nakakabit pa ba. Diyos me, 5 hagdanan din ang dinaanan ko. Kumusta naman yun? Tumunog na ang cellphone ko. Pina is calling. Sinagot ko agad ang tawag niya. Nanginginig pa ang kamay ko. Hello? Hey girl, nasa apartment niyo ko. Nasaan ka na? Pauwi pa lang. Lang, sabi ko. Bilisan mo girl, may chika ka pa sa akin. Sabi niya naman. Ibang chika naman ang nag-pop up sa utak ko. She's referring to my new dub. Hindi yung kanina. Oo na nga, wait lang, pasakay na. Sumampa na ako sa humintong jeep. Kahit na naiinis ako sa paglipat sa akin ni Boss Vicky ng trabaho, nakabuti naman ito kahit papano. At least, isang sakayan lang ng jeep papuntang bahay. Ma! Bumungad sa akin si Lavina. How I miss my kid. She kissed my cheek. Ang Tagal girl ha? Sumulpot si Pina sa pinto. Sorry naman, may inayos pa kasi ako. Naghapunan na kami. May dala pang food si Pina. Galing daw siyang Pangasinan at nagliwaliw. Ewan ko ba sa babaeng to?
Masyado atang na-stress, wala namang pinoproblema. Nawawalang kapatid ata to ni Dora. Bandang 10:00 ay tulog na si Lavina. Magkwento ka na, dali. Napabuntong hininga muna ako. So there's this man na nagpunta sa amin. According to Boss Vicky, nangangailangan daw ng employee ang Reka 40 Liquors at gusto nilang kumuha from us. Then Boss Vicky pick me. Nakiusap ako na iba na lang but she insisted. Pag hindi naman ako tumuloy, hindi niya na ako tatanggapin. Kwento ko sa kanya. Isn't it weird? Komento niya na nakangiwi. Iyon na nga Kaya ayoko sanang tanggapin kaso wala naman akong choice. Hindi kaya si Hilton ang nagpasok sa'yo? Humalokip-kip pa siya na parang nag-iisip ng malalim. Bakit niya naman gagawin yun? Oo nga. Bakit niya naman gagawin yun? Bakit kanya hinalikan? Ayun na naman ang isip kong may sariling isip. Pwede ba yun? I shook my head. Hindi kaya he is trying to get close to you, girl? Napairap na lang ako sa hypothesis niya. Ang wild ng imagination mo, ha? Imposible. The last time we talked, he want me out. Sinabihan ako na keep my distance daw. Huli na nang ma-realize ko ang iyong huli kong sinabi. Kumunot naman ang noo niya. So you two talked? Oo, not once, not twice, so on and so forth. Kung pag-uusap ang tawag dun, sabi ko as a slouch on the sofa. Girl ha, ang dami mo yatang hindi naiichika sa akin, magtatampo na ako. I heave a sigh. So ano ang pinag-usapan niyo? Kailan? Saan? Paano? Madrama niyang tanong. Basta, one clear thing is pinapalayo niya ako. Nang hihina akong pahayag. Paano yun? You work in their company. Siyempre, magkikita talaga kayo. Kung alam mo lang pinang. Pero hindi ko na naisatinig yun. Nang mainip ay nagpa siya na kaming matulog. Kasya naman kaming 3 sa kama. Nakahiga na ako sa kama nang tumunog ang phone ko. Hinagilap ko naman ito sa ilalim ng unan. It's a text from an unknown number. Baka isa na naman to sa mga scammer na kunwari ay kamag-anak na nanghihingi ng load. Hindi ko na sana bubuksan kaso ay naklik ko na. Ayon sa mensahe, see me at St. Lawrence, 8 p.m. Napabalikwas ako ng bangon. Sino to? Wrong send?